Sa video ngayon, tatalakayin ko dito sa Fukushima. Ito ay nang tumiyo ka at nakita ko maraming kakaibang bagay tayo ngayon sa isang bayan kung saan walang nakatira at nakita ko ang mga manggagawa na may suot na Tyvek suits para lang protektahan ang kanilang sarili mula sa radyasyon. Papalapit na ako sa gate ngayon. Lahat ng ito ay mga puno ng cherry blossom. Sa Tagsibo, sila stripag sa Bahita. Talaga? Kaya salamat sa'yo, baby. Marso 11, 2011 nang naganap ang lindol na may sukat na 9.0 na lumikha ng isang tsunami na may mga alon na umaabot sa 44 na metro. Binaha ang 714 na kilometro kwadrado ng lupa. Parehong natural na kalamidad ang nagpatigil sa supply ng kuryente sa mga reaktor ng Fukushima Daiichi na nagdulot ng isang nuclear na aksidente na may isang planta na sumabog. Lahat ng tatlong force ay malaki ang natunaw sa unang 3 araw. Sa Fukushima, kung saan matatagpuan ang planta, may takot at galit ngayon. Sa pagpilit ng mga residente, nagsimula ang pamahalaang estado na suriin ang mga antas ng radyasyon sa libu-libong mga lokasyon. At kahapon lamang, kinilala ng pambansang pamahalaan na kailangan pailikas ang mas maraming mga bayan. Ang pamahalaang Hapon, sa kanyang bahagi, sinabi nito na kinuha nito ang 1 buwan para matukoy kung magkano ang radyoaktibidad na tumagas sa atmosfera, kung kaya't ang isang katamtamang sakuna ay biglang naging pinakamasamang kaso. Ang nuclear reactor ay unti-unting nagpapakita ng katatagan, sabi niya, at ang paglabas ng mga radioaktibong sangkap ay bumababa. Ang mga salitang iyon ay malamig na kaginhawaan sa mga naglikas mula sa Fukushima na nagtataka kung kailan at kung sila'y makakabalik sa kanilang tahanan. Ang pag-arakin ay nagpapatuloy kaya ang mga bahay ay may magandang estilo ng kwarto. Tinubayan ni Tomioka ng kanyang ito ay nalalasikat. Medyo malamig pero sa kabila nito mga kaibigan, ito ay isang napakasikat na kalye sa bayan na ito. Sila ay talagang proud sa kanilang kalye. Ngayon, ito ay hindi lamang ang tanging kalye na may mga cherry blossoms. Mayroon din iba't ibang mga kalye na mayroon din ito, pero ito ay talagang kahanga-hanga na panoorin at tingnan at maaari ko lamang maisip kung gaano ito kaganda noong mga panahong iyon para sa mga tao sa bayan at para sa mga turista dito. Talagang kahanga-hanga ang haba ng kalyeng ito. Iniwan lang ng mga tao ang kanilang mga kotse dito. Sobrang dami talagang kailangang takpan. Kaya magmamaneho lang kami papunta sa dagat, titingnan kung ano itsura ng kapaligiran at pagkatapos ay titigil lang kami sa mga pangunahing lugar. Titigil kami sa ika-22. Sige, oh. Aha. Para maaari rin nilang ianggulo ang lapit.
Sige, kaya konting impormasyon sa kung paano basahin ang Geiger counter. Ang mga antas ng radyasyon ay sinusukat sa sieverts, microsieverts, at millisieverts. Ang microsieverts ay ginagamit para sabihin ang eksposisyon sa radyasyon kada oras, habang ang millisieverts ay ginagamit upang i-convert ang microsieverts at ikalkula ito sa isang halaga kada taon. Sa kasalukuyan, ako'y na-expose sa isang microsievert kada oras na katumbas ng 0.001 millisievert. Ang karaniwang tao ay ligtas na nag-absorb ng humigit kumulang na 3.65 millisieverts o 3,500 microsieverts ng radyasyon kada taon. Ang nakamamatay na dosis ng radyasyon ay dapat na 1,000 microsieverts kada oras o 1 millisievert. Maliit lamang ang radyasyon na na-expose sa atin. Nagbibigay ito ng mas mataas na panganib para sa mga taong maaaring manirahan dito at iyan ang dahilan kung bakit kinailangang lumikas ang mga residente ng Fukushima. May malaking gagamba dito mismo. Nagtataka ako kung meron itong radiation at kung ako'y makagat, maaaring maging katulad ako ng Spider-Man. Stitch. Ikaw ay tahimik. Nakakalungkot na makita mo parang isang lugar na pangmamaneho. Maliit na bayan pero masaya na narito. Yun ang paligid pero natubig tabang. Pagkain mula sa balon rin. Tunog kahanga-hanga. Alam mo ba kung ano ang populasyon nun? Hindi naman ito kalakihan para sabihin ang totoo. At napunta ako sa lugar na ito sa Final 6 Sea Life at hindi ako makapasok sa malit na lugar na ito. Sinabihan ko sila umaasa na makahanap ng trabaho. Kamusta? Alam mo, nandito tayo sa 0.9 dito, 0.9 milli at Diretso sa labas. Mula sa sulok ng kusina. Oo. papunta na kami ngayon sa Okuma Village. Ito ay isa pang inabandonang bahagi ng Murashima. 1.5 millisieverts ang loob ng kotse. Ang 2.5 sieverts. Ngayon na yun, kailangan kong suriin ang maliit na tindahan ng mga pangangailangan. Wow, may higanteng gagamba na humaharang sa daan. Higanteng mga gagamba ang nasa paligid ng gusaling ito. Pero maaari mo pa rin na makita ang kaunti sa loob. Lahat ng bagay ay naiwan pa rin doon. Ako ay maaari. Makakita pa rin itong mga inumin. Siguradong sobrang tanda na ng mga ito. Dahil lahat dito ay lahat Dito mismo. ay medyo mabagal. Nakikita ko rin iyon dahil mukhang lumalago ang lahat ng damo dahil sa tsunami. Pero nakakaloka na dati ay mayroong maraming bahay dito at bigla na lang silang nawasak. Yung auntie kong antas dito ay napakababa. Nalinis nila ng maayos ang lugar na ito, no? Dito ay tubig dagat. Tanging pagkatapos ng tsunami, habang nandito pa tayo, ang aksidente. nangyari, bumalik ang tubig. Sa dagat, itinapon nito ang lahat, kaya mahirap dito. Parang high school lang to, oh. Elementary? Elementary.
Mayroon. Ano problema? Hindi to isang piloto. Well, hindi. Diyos ko mga kaibigan. Kaya nasa loob kami ng gymnasium, mukhang ito ay naging auditorium at mukhang may entablado rin ito. Nakakamangha ang pakiramdam na nasa loob dito ngayon. Alam mo lang na maraming bata ang nag-aral dito at ngayon ay ganap na iniwan na ito. Mukhang maraming paniki ang nakatira dito. Nagtataka ako kung ano ito sa sahig at pakiramdam ko ito ay dumi ng paniki. Malamang na sila ay pumupunta dito tuwing gabi. Tingnan mo na talagang astig mga kaibigan kung paano nanatiling nakatayo ang paaralang ito sa kabila ng lahat ng nangyari. Para bang napakaganda ng pagkakapreserve nito. Hindi ka panipaniwala. Nandito lang ako ngayon. Sa tingin ko may nakikita akong mga hagdan. Tara at tingnan natin ang itaas. Nadulas siya sa bola ng soccer. Okay, maraming palapag. Tara at umakyat tayo. At naroon na naman ang bagay na iyon. Hindi ito mukhang maraming mga obra, mga hayop sa sahig. Mayroong tema dito sa paaralan. Kaya hindi ko gusto ang mga tropeo. Paano ito magiging dito lang? Ko ba gisip? Tayo mas ganyan na parang kabasag ako nahulog sa sexual pagkarabol nila at mga taong ito. Oh, tingnan mo ito sa display. Isang baboy ramo. Halos malitis na ang lahat, ngunit mayroon pa ring ilang mga kagamitan sa paaralan, mga mesa at mga laptop dito. Dahil kailangang lumikas ng lahat, pakiramdam ko ngayon ay parang katapusan na ng mundo. Talaga ba ano ang nandito? Ito ay nakasulat pa rin sa Ingles, parang isang hapon na notebook. Ito yung dapat na pag-aari ng isang estudyante. Maraming problema sa matematika na hindi ko nakikita. Fujitsu. Ito ang pinakamalupit na laruan na natagpuan ko sa isang van na ginagawang building. Nagtataka ako kung anong karakter ito, mukhang maaring galing ito sa Power Rangers. Pamilyar to sa akin. Hindi naman ito mukhang masama. Hindi talaga ito mukhang masama.
Narito yung mga silid-aralan. Medyo maliit na kwarto. Hindi masyadong maraming bata ang magiging dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniisip niya parang 15 kamatayan. Huminto ang oras para sa kanila bandang 3:38. Hindi niya kailangan ng pagkakaiba sa mga kwartong ito. Ako'y halos pareho pa rin, pero ito, may sarili na silang keyboard. Hindi ko gusto hawakan ng anuman, madudumihan ako. Ikaw, may mga stove dito. Baka matuto silang magluto o baka isang klase ng sining ito. Talagang alam ko na ito ay isang klase ng pagluluto. Alam ko dahil dito sa mga poster board, parang may pagkain doon at may mga kaldero, hot plato dito. Kailangan na ito ay isang klase ng pagpipili. Ang oras sa kwartong ito ay eksaktong pareho sa ibang kwarto. Pakiramdam ko parang itong silid-aralan ay parang silid ng agham ng ilang uri. Lahat ay nagpapaalala sa akin ng agham. Halos tapos na tayo sa paaralan. Kailangan lang nating bumaba doon ngayon. Marahil iyon na ang huling silid. Sa pangalawa sa huling silid, medyo bakla ito at lahat ng mga libro ay iniwan lang dito. Daang mga ito. Orasan na tumuturo sa 3. 38, iyon ang iba. Medyo nakakakilabot tingnan ng mga orasang nagtatapos sa parehong oras. Maliban na lang kung nasa monitor na ito ang computer. Diretso na lang tayo sa huling kwarto dito. Wow. Medyo malungkot ako dahil ito sana ang paboritong instrumento ng guro o ang paboritong instrumento ng estudyante at kailangan lang nilang iwan ito lahat. Dito, ibig sabihin, meron pang iba. Ito ay dapat na ang silid ng musika. Lahat dito ay tungkol lamang sa musika. May isa pa. Nakuha rin namin ang mga kasuotan ng banda. Wow. Isang lalaki ito.
Sa tingin ko, halos nasuri ko na ang buong paaralan dito sa Fukushima. Patungo na ako sa susunod na lugar. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging itsura ng araw. Nagmamaneho lang kami para makita kung ano ang aming matatagpuan, pero talagang napaka-interesante. Nagpapalungkot sa akin ang tungkol sa Fukushima. Sana ay makabawi sila. Umaasa ako na maaring maayos ang lugar na ito. At umaasa rin na ang lahat ng mga taong dati nang naninirahan sa Fukushima ay maaaring maging masaya muli dito dahil ang lugar na ito ay dating napakaganda. Ito ay isa sa pinakamagandang lugar na pinupuntahan ng mga turista sa Japan. Pero bago ako umalis, maglalagay ako ng marka ng aking pangalan sa kasaysayan dito. O isusulat ko ang aking pangalan na si Willie dito. Ano ang petsa ngayon? Hindi ko alam ang petsa. Okay? Sa totoo lang, alam ko ba kung anong aking napagtanto? Nagtatanong ako pa saan ang opisina ng principal. Baka makita natin ito. Lahat mo ito ang pinakababang palapag at ito'y lubos na nasira dahil sa tsunami tulad ng makikita mo. Iba ito sa ikalawang palapag. Lahat dito ay sira. Oo, talaga puntahan sa Shirina para malaman kung paano itara natin ng opisina ng principal. Sa tingin ko maganda itong tingnan. Kung makikita natin ito. Laptop ba yan? Laptop yan. Diyos ko. Nice try, as why. Ay, may isa pa pala. Meron na lamang dito ng graffiti o pagsusulat ng mga hayop. Una, huwag na muli. Salamat. May malaking uwak. Ito ba ay kusina? Oo, Oo, yan na yun mga kaibigan. Walang bakas ng opisina ng principal. Sa kasamang palad, hindi ko mahanap. Pero sige, umalis na tayo dito at tingnan kung ano pa ang meron. Grabe, ang galing talaga mag-explore sa school na ito. Ako, hindi ko yata muling bibisitahin ito. Oo, pwede kang tumingin sa iyong telepono at... Natatakot ako. Hindi, ako natatakot. Sino ka?
Si Lolo ba yan? Hindi niya sinabi sa kanila. Saan pupunta? Ginawa niya. Hindi kayo. Ang bagong pulis na kilala ko. Sabi ng puso. Hoy mga kaibigan, meron akong wide angle lens. Hindi mo talaga ito makikita pero sinasabi ko sa iyo, doon mismo kung saan lahat ng mga nuclear reactors sa Fukushima may 8 ganito, 3 ang nagkaroon ng meltdown at 1 ang sumabog. At wala nang nakapunta doon, wala nung 2,000, 11 mula nung mga meltdown. Yung radiation ay sobrang masama na wala na talagang makakapunta doon. And lahat ay teorya. Pero sinasabis nila na 3 planta ng nuklear ang nagkaroon ng meltdown and hindi talaga nila alam tungkol dito. Parang chismis or teorya lamang dahil wala na talagang makakapunta doon. Ang radyasyon ay sobrang masama pero oo, makikita mo ang ilan sa mga tore, makikita mo ang ilan kasama ng mga planta ng kuryente. Oh, kami lang ng aking tatay. Sigurado doon sa isang paaralan na pinuntahan namin ay marahil ang pinakamabuting naingatan sa lahat tungkol doon ay mga dating bahay na nagiba na pero pwede pa rin silang gibain. Mukhang mas maraming bagay para maiwasan ang isa pang tsunami. Iyon ang aking hula. Kaya sa ngayon, susubukan kong lumapit hanggat maaari sa mga planta ng kuryente at hindi ko alam kung ano ang aasahan pero gusto ko lang na makalapit ako hanggat maaari mula sa hilagang bahagi. Kaya mga kaibigan, ang 3 bagay na iyon ay lahat maruming kontaminado, lahat ng 3 patong. Israel sa mga gusto nila natin mamuhay. Napakakaiba dahil nasa tabi lang ito ng tubig para tingnan sa mga punong hugis olinado. Ang pagtingin na ganito dahil sa asinong ito'y binaha ay nagbibigay ng tunay na nakakakilabot na pakiramdam. Ito yung kumulang sa 0.3 microsieverts. Suriin ang dumi. Okay lang yon. Ano naman ang tubig? Tingnan natin kung maraming radiation ang tubig. At mukhang okay rin ito. Parang ito yung basement floor at dito nila itinatago lahat tulad ng kanilang mga surfboard. Anong mga kalama? Okay, hindi ko kaya. Baka dapat kayang madama mo ito, okay? Ito ay dahil sa na yung bumbilya na yun, hindi siya nasibing baluwag. Wala masyadong marami sa bahay na ito. Ito'y ganap na nasira pero astig makakita ng bahay na minsan nandito noong tsunami. Kaya marami sa kanila ay ganap na nasira. Ang mga bukas na patlang na pinuntahan namin ay mayroon dati ng maraming bahay at mga komunidad at magkaroon lamang nito nakatayong bahay. Ito'y talagang kahanga-hanga. Ito yung isang kwarto na tatami style. Nagsisimula na akong isipin na meron talaga na parang
Isang hotel o isang talagang magandang mansyon. Ibig kong sabihin, karamihan ng mga bagay ay naiwan pa rin dito. Kuya, ano yung ating matatagpuan? Ito ay sobrang luma, may ilang VHS tapes dito rin. Mga baterya walkie-talkies. Ang bago talaga ang larawang ito. Maganda ang tanawin dito. Siguradong nga naging kahibangan nang dumating ang tsunami. Isipin ko mo kung may tao sa loob ng gusaling ito at nagmadali silang pumunta dito at nakita nila ang lahat ng kasiraan na nagaganap. Yan ang inisip ko sa aking isipan ngayon. Mahal ko ang gusto at mayroon itong misteryo tulad ng hugis nito na parang tatsulok at hindi lamang yon. Tingnan mo ang orasan. Kung naaalala ninyo sa loob ng paaralan, bawat orasan ay natapos sa parehong oras at ito rin. Kaya ang talagang cool mga guys ay natagpuan namin ito na nakatago sa parang boardwalk o sa ilang pinagkukunan na mukhang sira-sira. Kung pupunta ako doon sa dulo, makikita mo ang planta ng kuryente, kaya pupunta ako doon. Robs, kailangan kong balansihin ang aking sarili. Kaya ang lugar na yun ay medyo mapanganib. Makikita ko ang mga alon na bumabagsak, ang mga bato ay nababasa doon at maaari akong madapa at mahulog sa tubig. Kaya hindi na ako lalapit pa. Pero tingnan mo ito marahil ang pinakamalapit na tanawin na nakita ng sinuman sa planta ng kuryente. Mayroong maraming debate na nagaganap upang matukoy ang sitwasyon ng radyasyon sa Fukushima. Ilang mga siyentipiko ang nagsasabi na ang 1 dB ay ang pandaigdigang pamantayan ng antas ng eksposisyon, habang ang ibang mga siyentipiko na nagtataguyod na ligtas ang Fukushima ay nagsasabing okay lang ang 100 dB. Tungkol sa kanyang pagtulo, humigit kumulang na 300 tonelada ng radyasyon ang tumutulo sa karagatang Pasipiko araw-araw. Nagdudulot ng kontaminasyon sa karamihan ng buhay sa dagat sa Pasipiko na may naiulat na mga mutasyon. Ang mga lokal na magsasaka ay mayroon ding maraming dapat harapin. Giring sa ating iba ay nagche-check ng mga antas ng radyasyon, mayroon ding mga nagpapadala ng kanilang produkto sa merkado nang hindi alam ang lawak ng kanilang mga sakahan at hardin na nadumihan ng radioaktibidad. Ngunit kung sila ay titigil sa pagsasaka, ang gobyerno at Tokyo Electric Power Company ay mag-aatras ng pagbabayad ng mga pondo para sa kompensasyon. Sumusuporta rin sila sa patakaran ng paglikha ng nuklear na kuryente at nagpapahayag na walang nangyaring aksidente. Sa mga pagkatanggong ito mula sa Tokyo Electric Power Company at sa gobyerno, tinapon nito ang mga taong hindi bumibili ng mga produktong tanim mula sa Fukushima bilang mga mananakit at ang mga masisipag na lokal na magsasaka bilang mga biktima. Ngunit ang pinakamalaking presyon ay may kinalaman sa darating na Olympics na planong gaganapin sa taong 2020 sa Japan. Yung pagkikaipo ay lumikha ng pamamagitan. Nauna na ang mga materyales at lakas paggawa ay kulang para sa patuloy na pagsisikap na makabangon mula sa kalamidad noong 2011.
dahil inililipat ang mga ito sa mga proyektong may kinalaman sa Olympics na tinatayang may budget na 6 na bilyon kumpara sa 47 bilyong budget para sa Fukushima. Kailangan ko ng salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video. Kailangan ko ng video dito mismo. Lumulubog na ang araw, nagiging mas madilim ito. Sana magustuhan ninyo ang video na ito. Pakiusap, magbigay ng thumbs up, mag-subscribe at ibahagi. Alam mo, matinding tama ang natanggap ng Fukushima. Natutuwa ako na nagawa ko ang video na ito para maging mas mulat ang mga tao sa nangyari. Umasa ako na hindi na ito mangyayari muli at ito'y maiiwasan. Alam kong hindi talaga maiiwasan ang mga natural na sakuna pero umaasa ako na balang araw, mabubuhay tayo sa isang mundo na walang mga planta ng nuklear. Dahil wala akong nakikitang kabuluhan dito, alam mo ba na ito'y nakakasama sa mga tao at nakakasama rin sa kapaligiran. Gusto ko lang sabihin na malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Sa aking mga taga-suporta, kung wala kayo, kung hindi ko matatapos ang isa sa aking pinakamalaking mga layunin sa buhay ko. Kaya maraming salamat muli. Pero hindi ko na maantay na umuwi. Matagal na ang aking pinagdaanan at hindi ko na maantay na magpahinga lang sa bahay. Mag-relax kasama ang grupo ng mga taga-explore, matagal na rin. Hindi ko alam kung ano ang susunod pero hindi ako titigil sa pag-explore. Meron pa akong maraming lugar na pupuntahan. Pero sa kabila nito, pagod na ako at handa na akong umuwi. Paalam mga kaibigan.